Triamcinolone ay isang uri ng steroid drug na ginagamit para pigilin ang pangangati, pamumula, pamamaga at iba pang nararamdamang discomfort dala ng allergy, psoriasis, eczema at iba pa. Ang triamcinolone ay maaaring mabili bilang tableta, ineksyon, topical cream o inhaler. Isang side effect ng triamcinolone ay nagpapababa ito ng resistensya, kaya dapat ipaalam sa inyong doktor kung ano-ano ang mga nararamdamang sakit sa nakalipas na araw o linggo. Iwasan ring lumapit sa mga taong may sakit dahil mas madali kayong mahahawa habang gumagamit ng triamcinolone. Dahil steroid ito, may di maganda itong epekto kapag isinabay sa insulin at iba pang gamot sa diabetes, mga diuretics o pampaihi, blood thinners at aspirin. Mga partner, bago natin ituloy ang ating discussion tungkol sa mga payat na gustong tumaba, i-acknowledge natin yung mga posts natin from Facebook. Sabi ni Jomer Shock Soriano, aba, nice, thanks. Nice. Ang tagal ko rin nag-antay na gawing topic yan sa Tilo. Ito na, sabi ni JZ Nuts, hi, sa wakas na topic din, partner. Request ko yan, ha. Big problem ko, 22 years old na ako, 52 kilograms lang ako, 5'9 ang height ko, kahit kailan sa buhay hindi ko naranasan tumaba. Unahin na natin yung problema niya, Dok. Underweight siya. Underweight talaga. Sobrang baba ng kanyang timbang. Kasi nga po, kung 5'9 ka lalaki, 5 feet, 106 pounds, every inch increment plus 6. So kung 5'9 times 654 plus 106, dapat mga 165, 170 pounds siya. Divide by 2.2, underweight talaga siya. Akala ko ba, Doktor, mathematician ka pa? Is there a simpler way of calculating paano ba yung ideal weight or paano masasabi ng isang tao na siya ay overweight or underweight, Ms. Josephine? Baka mas may simple baka kakita din mo ng teorya nito o formula. Actually, simple nga rin din po yung kay Doc, ano? Kasi meron tayong tinatawag na long method pa noon, diba? Yung Fraunhofer method. So, yung ganun po, sir, na pwede pong i-check na lang natin yung BMI. Kunin lang po natin yung height natin in centimeter, and then po yung weight natin in kilograms. I-divide po natin yun, ano po yun, sir? Yung i-square natin, and then pag nakuha po natin yung BMI, pag halimbawa po, less than 20 ka, like for example, 18 ka or 17 yung BMI, underweight ka na po. Kapag nasa 20 to 23, normal po. More than 23, about 24, 25, obese, or overweight, and then pag more than 30 is obese na. Bakit kailangan kiluhin o i-measure ang sarili? Kung tingin ko sa salamin mapayat ako, pwede bang pataba na lang ako? Tulungan nyo na lang ako? Hindi, kasi syempre meron tayong mga pag-aaral na ginawa kasi base sa BMI, base po sa, kinukuha natin kasi yung ideal body weight natin. So base dyan sa mga pag-aaral na yan, na pag-alaman nila na hindi pwedeng feeling mo lang payat ka, hindi pwedeng gano'n. May mga scientific evidences that will show na pagka ganito ang height mo, tapos ito ang timbang mo, underweight ka talaga. Saka minsan, denial ka, sa state of denial, kasi hindi naman ako mataba. May mga tao nga na, for example, ikaw, yan nakatawa mo, lahat ng tingin namin siya, ang payat mo pa nga, pero feeling mo, mataba ka pa rin. Ay, baka may eating disorder ka na noon. Diba yung mga tipo? So, iba namang usapan yun. Nabanggit niyo yung eating. Gusto ko nang malaman ano kakainin kapag ganyan gusto nating tumaba. Ano yung mga sinasabi natin kanina? May masabi kayo, nutrient-dense na food. Well, sabi ko depende na rin po kasi syempre, no? Depende rin kasi sa trabaho mo, depende sa ginagawa mo sa araw-araw. Yung mga nutrient-dense na pagkain, nuts, legumes, potatoes, avocado, ayan. Fruits and vegetables these are energy-dense, nutrient-dense na pagkain. So ito yung kailangan meat, poultry, dairy products, ito yung mga talagang sobrang hitik to talaga sa nutrisyon. Magbigay si Ms. Josephine na example. Breakfast, lunch, and dinner. Quickly, anong pwede? For example, sa breakfast po, instead po na kumain tayo ng white bread at lalagyan ng butter, pwede tayo maglaga ng kamote o nilagang mais, ganun po. O kaya pwede naman po yung ordinaryong kanin sinangag, for example, and then pritong tinapa, tapos lagyan lang natin ng kamatis at ng kaunting pipino. So meron ka na po doon ng gulay at prutas, like yung sa pipino and tomatoes. Meron ka ng protina dahil sa tinapa, may carbohydrates ka na galing sa lunch. sa lunch po. Halimbawa, ginisang rice pa rin.
rice. Okay. O ginisang gulay po. Tapos para may gulay tayo and then may isang prutas, saging for example. And then kanin po. Tubig, or Tubig. juice, or... Opo. Mas maganda po kung tubig na lang. Tubig na lang. Kasi added sugar pa po yung ano. Pero kung nagpapataba tayo, pwede pong juice. Freshly squeezed na juice natin, yung mga kalamansi natin, dalandan, dahil mas mura po yan. And then para magdagdag Dinner. na dinner po, gulay ulit. Rice ulit? Rice ulit, half lang naman po. Pero kung nagpapataba, 1 cup naman ang recommended natin. So, dadagdagan yung carbs. Yes, Yung pwede. sugar, parang gano'n. Yes. It's either dagdagan mo yung volume Mhm. ng pagkain mo, o dagdagan mo yung mga portions, O yung frequency. dagdagan mo yung frequency. Di ba mas papayat kayo pag mas madalas kayo kumain? Di ba? Ay, ano? Yung in small, di ba ang Sabi ko nga sa'yo, kung gusto mong tumaba, kailangan damihan mo yung impok. Yung mag-impok sa bangko. So yan yung damihan mo, imbis na 3 beses ka lang kumain sa maghapon, gawin mong 6. Ay, wala. Ganyan. Oo. Kung ito yung small, gawin mong malaki ang volume, ganun para tumaba ka. Kung pinag-usapan natin, tumaba. Okay. Pero dapat, maging choosy ka pa rin sa mga pagkain na kakainin mo. Kailangan masustansyang pagkain pa rin ang iyong kakainin. Sabi ko, ayaw nga natin ng empty calorie na pagkain. Gusto natin yung mga energy dense at nutrient dense na pagkain. Yung snacks. Importante yung snacks. Opo. Oh. Snacks ulit, halimbawa po, kamote Q, banana Q, yung mga, kasi po, sir, gusto ko sana i-define yung dalawang klase ng carbohydrates, no, para mas maintindihan po natin, ano, meron tayo kasi tinatawag na refined carbohydrates and complex carbohydrates. Yung mga complex po, ito po yung hindi po dumaan sa proseso, katulad po halimbawa ng mga kakanin natin, suman, puto, like for example, ngayon, puto bongbong, may bibingka, so hindi po yung masyadong na proseso, kaya mas okay po ang carbohydrates na nanggagaling dyan. Unlike po doon sa mga pastries natin, mga high in sugar, high in fat, mas yun po ang nakakapag-shoot up ng blood sugar. Ayun. Mas nakakapag, ano po ng diabetes. Eh kung kakain naman tayo ng sandwich, anong mainam na palaman? O sa tinapay, sabi niyo, better yung whole wheat, no? Opo. Pero ano naman ang palaman natin? Like for example, cheese or cheese Peanut sandwich, butter. peanut butter, egg sandwich, Kung gano'n. gusto natin na medyo talagang pampataba, yan, yung mga olives, mga almond butter, mga peanut butter, yung mga nuts, yan ang pampataba talaga. Kasi may oil. Di ba yung peanut butter? Kailangan ko rin ito makapal ng peanut butter. Gusto ko pa rin pag kinagat ko yung sandwich or yung parang okay lang ba yun, Dok? Di ba nakakatawa ang peanut butter? Nakakataba talaga yan, yung peanut butter. Oo. At Mga sa- avocados, napakasasarap nun. Eh sa mga sabaw naman. Ano Gusto naman ang... natin yung mga creamed. Yun. Oo. Ayaw natin yung mga clear. Kung gusto natin tumaba, ha? Gusto natin yung talagang cream May soup, laman. yung may kulay na talagang heavy. So medyo dairy, may dairy. Yan. Pwede kayong... May oil. Pwede Oil. mo sa kater ng butter. Pampalasa. Kasi ang objective mo naman, ito mapa. Kung gusto mo objective mo yung pumedi, huwag mo lagyan butter. Di ba? Yung clear soup. Soft drinks na sagot na kanina, okay lang sa nagpapataba? Soft drinks? Ako po, I will No. recommend yung mga juices. So, 100% fruit juice. Yes. Ayaw niyo ng soft drink, 100% kahit na vegetable nagpapataba? juice. Oo. Ito yung mas maganda. Mas Tsaka mainam sa katawan. counting correction lang, Doc. Di ba po, tulad na sinabi ni Sir na kapag ka gusto mong tumaba yung mga dagdagan mo ng butter, ang problema naman po nun, yung cholesterol level Ayun. naman natin. Puso So, mo naman. yung tataas naman po yung level ng cholesterol natin dahil yung butter po ay galing sa animal fat. Oo. So, mas delikado po. Kumbaga, Ma'am Josephine, hindi ka lang magpapataba just for the sake na mataba. Yes. Kailangan healthy Yes. naman na Healthy mataba. foods pa rin. Oo. Yung cooking techniques, mas masarap ba yung, mas maganda, mas maigi ba yung medyo... Ano, prinirito? Hindi naman. Masarap yung Deep pinurito. fried. Ano? Actually, for me, ang the best cooking method is steaming po. Kasi mas nare-retain po yung sustansya noon. Pero since nagpapadaba tayo, pwede po tayo mag-add ng a little oil. Kasi katulad po, halimbawa, example, no, nung ina-explain po namin sa mga nile-lecture namin. Like for example, carrots. Pag kinain mo po siya ng hilaw, yung beta-carotene, hindi po yun makakonvert
compared sa vitamin A, hindi magagamit ng katawan without the fat. Kasi po ang tawag sa mga vitamin A is fat-soluble vitamins. So kapag ito pong carrot na ito, for example, ginisa mo ng konti, like for example, stir-fry mo lang sa kaunting olive oil or corn oil, magagamit po ng katawan natin yung vitamin A. No? Kaya yung mga bata, alam mo, pag ganyan karot-karot ka mo, mga anak ko ayaw ng mga gulay. Ang gusto nila yung mga hotdog. Ihahalo mo daw. Pata, mga litong kawali, ay mga deep-fried na puno-puno ng mantika. So, iwasan yun. Opo, iwasan po na. Eh, paano maingan nyo yung bata kumain? Oo. Actually, there are marami pong paraan. Katulad po, kukwento ko lang kahapiyaw po. Katulad po sa FNRI, nag-develop po kami ng mga recipes making use of the squash technology na para lang po mapapakain natin yung mga bata dahil nakita po sa National Nutrition Survey na mataas po yung vitamin A deficiency ng mga bata. Lalo na po yung mga school children dahil di ba po kumakain sila outside the house na so hindi na po nakikita ng magulang kung anong binibili. Pag pinakain mo naman po ng ginisang gulay, for example, hindi naman nila kakainin. So ang ginawa po namin, gumawa po kami ng mga recipes making use of squash, like for example yung squash maha, kuchinta, ginawa po namin okoy, ginawa namin kalabasa flan, ginawa namin suman. So ngayon hindi alam ng bata na kumakain na siya ng kalabasa. Kumbaga, itatago mo, inatago mo yung gulay. Sarap naman di ba? Kumain ka ba ng pumpkin? Masarap yun. Sa mga mothers, Gusto ko nga pag maganda minamash siguro gawin nyo pa, na oo. maging colorful Yes. yung kakain ng mga bata. Nakakainganyo rin kasi mga bata para kumain yun eh. Ako, nakakagutom naman yan ha. Kanina pa natin pinag-uusapan ng pagkain at tamang-tama naman dahil meron namang na-discovering healthy dish itong si Ate Yam. Yam. Matamis na matamis, hindi. Pwedeng-pwede sa mga gustong magpataba at gayon din sa mga health conscious. All the way from Cebu. Doon pa nagpunta talaga si Ate Yama. Take note ha. Subukan natin itong chicken Balinese mula sa ating Kusina Clinic. Usapang manok tayo ngayon. Marami tayong pwedeng gawin sa manok. Ngayong umaga, tuturuan namin kayo ng kakaibang putahe ng manok. Kasama natin si Chef Lee Ramas ng Plantation Bay Resort and Spa. Chef, ano itong recipe na ito? Bali, ito po yung Balinese chicken na tinatawag nila. Ito po yung chicken na minamarinate po ng curry tapos iba't ibang mga spices. Nadibaw na po ito, wala na po itong buto. Then, Ano pa ibang ito po yung curry paste natin, soy sauce, garlic. Then, ito po yung on the side natin na vegetables on top. Onions, ito po yung bean sprouts, bell pepper, tomatoes, and then cilantro po. May iba't ibang klase po na luto. Pwede rin itong ihaw or gusto nyo i-bake nyo. As long as yung marination is ganun pa rin. So, pan-fry natin. So, while waiting po, gagawa po tayo sa toppings natin. May sabay na yan, Chef. Itong mga gulay sa sabay. Yes po. Tapos yung magbibigay ng flavor niya, yung curry paste natin. Slice po natin yung chicken natin. Pagkatapos i-pan fry. So ito na po yung chicken Balinese natin. Thank you, Ate Yam and Chef Lee. Talaga nga naman pagpunta ni Ate Yam sa Cebu, partner lalong gumanda. So baka may dun sa Cebu, may nagpapa-inspire. Bukod naman po sa pagkain, nakakatulong din ba yung exercise para madagdagan ang inyong timbang? Akala ko ba nag-exercise tayo para magbawas ng timbang? Yan ang aalamin natin sa pagbabalik ng Salamat, Doc.